Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang relasyon ng mag-asawang Canadian na sina Paul at Carla Homolka ay tila mala-fairy tale. Silang dalawa ay madalas ihalin tulad ng mga taong nakapaligid sa kanila na parang sina Barbie at Ken dahil sa maganda nilang panlabas na anyo. Pero ang hindi nila alam, kapag hinalungkat mo ang kanilang buhay, hindi sila match made in heaven. Ano ang nagtulak sa kanilang dalawa para gumawa ng mga bagay na kahit ang mga batikang investigador ay hindi masigmura? Ating balikan ngayon ang isa sa mga kasong gumulat sa Canada. Si Paul Bernardo ay mula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Kenneth ay isang matagumpay na negosyante mula Italy na lumipat sa Canada. Noong 1960s, kasabay ng tagumpay ng kanyang ama sa marble at tile industry, ay pinakasalan nito ang kanyang ina na si Marilyn. Ang kanyang mga magulang ay lumipat sa Scarborough, pero ilang linggo pa lang nakasal sina Kenneth ay lumabas na ang tunay nitong kulay. Siya ay hindi pasensyoso at ang pag-aaway ng dalawa ay nahahantong sa pananakit nito kay Marilyn. Kahit may mga problema ang pagsasama ng dalawa, ay nagbunga at nagkaroon sila ng dalawang anak na pinangalanan nilang Deborah at Dave. Sa sobrang kalungkutan ni Marilyn, siya ay na-diagnose na may depression at ang pagmamahal na hindi niya natatanggap mula sa kanyang asawa ay nahanap niya sa dati niyang nobyo. Ang kanilang lihim at ipinagbabawal na relasyon ay nagbunga at noong August 27, 1964, ipinanganak ni Marilyn si Paul. Makalipas ang ilang buwan, ay inilipat ni Kenneth ang kanyang buong pamilya sa Guildwood. Habang lumalaki ay inilarawan si Paul na isang masayahin at masunuring bata. Pero ang paglipat ng kanilang pamilya sa bagong lugar ay hindi naman nakatulong sa depresyon ng kanyang ina na si Marilyn. Ang depression nito ay naging malaking epekto sa pagsasama nila ni Kenneth at hindi naglaon siya ay lumipat sa kanilang basement. Ang depression din ni Marilyn ang dahilan kung bakit hindi ito nakakagawa ng mga simpleng gawain sa kanilang bahay tulad ng paglalaba. Kaya sina Paul at ang kanyang mga kapatid ay karaniwang kinukot siya ng ibang mga estudyante sa eskwelahan dahil ang mga damit nila ay marumi. Pati ang simpleng paglilinis nila ng kanilang mga katawan ay hindi rin naituro sa mga ito dahil kalimitang wala sa bahay ang kanilang ama. Upang matakasan niya ang hindi magandang sitwasyon sa kanilang tahanan, si Paul ay laging sumasama sa mga weekend programs ng Boy Scouts sa kanilang eskwelahan. Doon ay natuto siya ng mga bagay na hindi sa kanya itinuturo sa loob ng kanilang bahay. Sa lalong paglala ng sitwasyon at depression ni Marilyn, ang mga pangangailangan ni Kenneth ay hindi niya maibigay. Kaya ito ay nahilig sa paninilip sa mga batang babae. Ang mga kilos niyang ito ay agad namang napansin ng mga tao sa kanilang lugar. Noong 1975, ang simpleng paninilip ay nauwi sa pangmamolestya nito sa isang babaeng paslit at siya ay kinasuhan. Nadiskubre din ng mga kapulisan na ginalaw na rin pala nito ang kanyang sariling anak na si Deborah. Pero ang mas nakakagulat ay hindi pala ito lihim sa kanilang tahanan. Si Paul, ang kanyang kapatid na si Dave, at maging ang sarili niya mismong ina na si Marilyn ay alam ang kalapastangan ng ginagawa ni Kenneth sa kanyang anak na si Deborah. Pero wala silang ginawa. Lumalabas din na hindi lamang nila ito alam, pero ayon sa ulat ay may ilang beses na nakita at nasaksihan mismo nila ang kahayupang ginagawa nito kay Deborah. Noong 16 na taong gulang si Paul, naging malimit ang pakikipag-away niya sa kanyang mga magulang. Sa isang beses nilang pag-aaway, isinigaw ni Marilyn kay Paul na hindi si Kenneth ang kanyang ama.
Nang malaman niyang siya ay anak sa labas, lalong lumala ang kanilang mga away at malimit tawagin ni Marilyn si Paul na anak niya sa labas na nanggaling sa impyerno. Bukod sa mga masasakit na salita, kadalasan ding sinisisi ni Marilyn si Paul dahil ito ang di umanong dahilan kung bakit miserable ang kanyang buhay. Pero kahit ganito ang sitwasyon sa loob ng kanilang bahay, ginawa ni Paul ang lahat para hindi ito mahalata ng kanyang mga kaeskwela, maging ng kanyang mga kaibigan. Makalipas ang 1 taon, dahil sa kanyang kabaitan sa mga kabataan, si Paul ay naging isang camp counselor. Ang hindi alam ng taong nagbigay sa kanya ng trabaho, ang binata ay magaling lamang magtago ng kanyang sekreto. Sa loob ng ilang taon, si Paul ay nangongolekta ng mga litrato ng mga bata. Katulad ng kanyang ama, siya ay malimit ding nasa kalsada para sundan at pagmasdan ang mga bata. Maging ang paninilip sa mga bintana para makita niyang naguhubad ang mga ito ay ginagawa niya rin. Nang makatapos siya ng high school, pumasok si Paul sa University of Toronto, Scarborough at doon ay kumuha siya ng accountancy. Ayon sa kanyang mga kaeskwela dati, sikat si Paul sa mga babae at karaniwan siyang nakikita na laging may kadate. Ang mga babae naman na nakakadate niya ay lagi siyang hinihiwalayan dahil sa kakaibang hilig nito pag sila ay nagtatalik. Halos lahat ng babae na kanyang nakakadate ay sinabi na ang kilala nilang mabait na si Paul ay nagiging bayolente sa kama. Kapag sila ay nagtatalik, sinasakal sila nito na umaabot pa sa punto na sila ay tinututukan nito ng kutsilyo dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng sobrang kasiyahan. Ang madalas na pakikipaghiwalay ng kanyang mga nobya ay hindi naman naging problema kay Paul dahil sa dami ng supply ng mga babae sa kanyang university. Nang makagraduate, nakakuha agad si Paul ng trabaho sa Pricewaterhouse bilang isang junior accountant. Pero kahit siya ay maituturing ng isang professional, ay hindi tumigil si Paul sa dati niyang gawi. Bumalik siya sa pagsunod at paninilip sa mga babae. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya kontento sa pagtitig lamang. Dahil sa tuwing magkakaroon siya ng tsansa, ay ginagahasa niya ang mga babaeng kanyang natipuhan. Noong May 4, 1987, isang dalaga ang bumaba sa bus. Habang siya ay naglalakad patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, bigla siyang hinila ni Paul sa isang madilim na bahagi ng kalsada at doon ay walang habas siyang hinalay nito. 2 pang mga panggagahasa ang nangyari sa parehong lugar sa loob lamang ng 1 linggo. Ang mga otoridad na humawak ng kaso ay napansin na maaaring iisa lamang ang sospek sa 3 insidente. Nang parehong buwan, ang mga otoridad ay inirelease ang composite sketch ng sospek. Nakalagay sa babala ng mga otoridad na mag-ingat ang mga babaeng may edad na 16 hanggang 21 dahil ito ang karaniwang edad ng mga biktima. Noong October 1987, nakilala ni Paul ang 17 taong gulang na si Carla Homolka. Si Carla ay ipinanganak sa Ontario noong May 4, 1970. Siya ay anak ni Corel at Dorothy Homolka na mula sa Czechoslovakia. Siya ay may 2 kapatid na sina Lori at Tammy. Habang lumalaki si Carla, siya ay sikat sa kanyang eskwelahan at kilala din siya na isang matalinong bata na laging nakakakuha ng A+ na grado. Pero nang siya ay tumuntong ng high school, si Carla ay nag-iba at ito ay naging rebelde. Mula sa isang pagiging straight A student, mahilig na siyang umabsent sa kanyang mga klase at mahilig siyang magsinungaling. Upang makakuha siya ng atensyon, malimit niyang sugatan ang kanyang sarili upang siya ay kaawaan. Habang nag-aaral siya ng high school, nakakuha si Carla ng trabaho sa isang veterinary clinic. Nang siya ay nakagraduate, agad siyang kinuha ng veterinary clinic para magtrabaho doon ng full-time bilang isang veterinary technician. Noong October 1987, si Carla ay ipinadala ng clinic para daluhan ang Pet Store Conference sa Scarborough. Siya at ang kanyang kaibigan ay tumuloy sa Howard Johnson Hotel at sa hotel bar niya nakilala si Paul. Ang dalawa ay agad nagkamabutihan at nang lumalim ang gabi, ang dalawa ay bumalik sa kwarto ng hotel. Kinabukasan, ayon sa kaibigan ni Carla,
ang dalawa ay hindi mo na mapaghihiwalay. Kahit sila ay magkalayo ng tinitirhan ay malimit ang pagbisita ni Paul kay Carla. Sa ilang linggo pa lamang na magkarelasyon ng dalawa ay agad nang naging controlling si Paul. Siya ang nagdidesisyon ng damit na dapat suotin ni Carla, pati sa kung ano ang dapat at hindi niya dapat kainin. Malimit din itong sabihan si Carla na hindi siya maganda at hindi siya karapat-dapat na maging nobya nito. Nang malaman ni Paul na hindi birhen si Carla ay dismayado ito pero hindi natapos doon ang kanilang relasyon. Kung ang mga babae na dating naging karelasyon ni Paul ay agad itong iniiwan kapag nalaman nila ang ugali nito sa kama, si Carla ay iba. Mas hinikayat nito ang hilig ng nobyo kaya hindi tumigil si Paul sa kanyang mga ginagawa. Ayon sa report, tinanong ni Paul si Carla kung ano ang gagawin niya kapag nalaman nito na siya ay nanggagahasa ng mga babae. Ang sagot ng dalaga ay tingin niya na ang ginagawa ng kanyang nobyo ay cool. Dahil sa suportado ng kanyang kasintahan ang kanyang mga ginagawa, bumalik si Paul sa kalsada upang maghanap ng biktima habang nasa sasakyan si Carla. Kalimitan silang nakapark malapit sa bus stop para mag-abang ng batang babae na kanilang bibiktimahin. Kapag ang mga biktima ay mag-isang naglalakad sa madilim na parte ng kalsada, agad silang hihilahin ni Paul at doon ay pagsasamantalahan sila nito habang nanonood si Carla. Bago matapos ang taong 1988, si Paul ay nakapanggahasa na ng 13 babae sa iba't ibang lugar sa Canada. Ang mga kapulisan sa Scarborough ay naging desperado para mahuli ito. Kinolekta nila ang mga ebidensya mula sa mga babae at ipinamahagi ng Scarborough Police ang composite sketch sa iba't ibang presinto sa buong Canada. 2 beses na kiniwestiyon ng mga kapulisan si Paul pero walang nangyari sa investigasyon. Hindi rin nag-follow up ang mga otoridad sa kanya kaya mas lalong lumakas ang loob ni Paul dahil pakiramdam niya na siya ay nakatakas sa kanyang mga ginagawa at ito ang lalong nagtulak sa kanya na mambiktima pa ng mas maraming babae. Noong 1990 ay nawala ng trabaho si Paul at nagsimula siyang mag-smuggle ng mga sigarilyo para masuportahan ang kanyang mga pangangailangan. Sa mga panahong ito ay na-engage na ang dalawa at ang pamilya ni Carla ay masaya dahil gustong-gusto nila si Paul. Pero ang hindi alam ng kanyang mga magulang, si Paul ay obsessed na pala sa 15 taong gulang na kapatid ni Carla na si Tammy. Kapag ito ay bumibisita sa bahay ni na Carla, ay naghihintay ito hanggang hating gabi upang lihim na puntahan ang kwarto ni Tammy. At doon ay pagmamasdan niya ang dalagita habang siya ay nagsasarili. Noong July 1990, isang plano ang inalok ni Paul kay Carla. Ayon sa kanya, siya ay dismayado dahil hindi siya ang nakauna dito. Kaya para maibsan ang kanyang kalungkutan, nakiusap si Paul kay Carla na gusto niyang makipagtalik sa birhen nitong kapatid na si Tammy. Kung ang normal na tao ay magagalit at makikipaghiwalay kapag narinig nila ito mismo sa taong mahal nila, ibahin mo si Carla. Pumayag siya sa proposition ni Paul at nagsimula silang dalawa na maisakatuparan ang plano. Ipinangako ni Carla na ibibigay niya ang kanyang kapatid kay Paul bilang isang Christmas gift. Noong July 24, 1990, tinangka ng dalawa na isakatuparan ang kanilang plano. Nagnakaw si Carla ng Valium sa veterinary clinic na kanyang pinagtatrabahuhan. Para sa mga hindi pamilyar, ang gamot na ito ay isang sedative na karaniwang ginagamit sa mga hayop para ma-relax o mapatulog ang mga ito. Inihalo ito ni Carla sa iniinom ni Tammy at ang dalagita ay agad na nakatulog. Pumasok si Paul sa kwarto nito pero bago pa siya makagawa ng masama, nagising na si Tammy dahil hindi sapat ang dosage na inilagay nila sa inumin nito. Nagtangka ulit ang magkasintahan na gawin ang kanilang masamang balak. Noong December 23, si Paul ay dumalaw sa bahay ni na Carla. Nang tulog na ang lahat, nag-usap-usap pa rin sina Tammy, Paul at Carla hanggang 2:00 ng madaling araw. Binigyan ni Carla kanyang kapatid ng eggnog na may halong rum pero lingid sa kaalaman ni Tammy, ito ay hinaluan na pala ng dalawa ng maraming sleeping pills. Nang nawalan na ng malay si Tammy, mabilis siyang hinubara ng mga ito habang ang isa sa kanila ay binusalan ang bibig ng dalagita ng panyo na may halong anesthetic para masigurado na hindi ito magigising.
Hawak ang video camera, halinhina nilang ginahasa ang walang malay na dalagita. Sa footage ay makikita na ang mga ito ay tumatawa pa habang ginagawa ang kalapastanganan. Nang natapos na sila sa kanilang ginawa, unti-unting nagising si Tammy pero ito ay nagsimulang magsuka. Sa dami ng kanyang suka, siya ay nahirapang makahinga at ang katawan ni Tammy ay biglang bumagsak. Sa kanilang kaba ay ilang beses nila itong revive pero hindi sila nagtagumpay. Okay. Wow, that's so cute. Zoom close up. Wow. Crack lens. Wow. Para mapagtakpan ang kanilang ginawa, ang dalawa ay agad niliguan at binihisan si Tammy para masiguradong walang matitirang anumang bagay na magagamit na ebidensya. Nang sila ay kontento na, doon na sila tumawag ng 911. Agad dumating ang emergency services sa bahay ni Carla pero walang nagawa ang mga ito dahil hindi na na-revive si Tammy. Sa kanyang death certificate ay nakalagay na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay asphyxia o pagkawala ng oxygen. Nakalagay din na ang dalagita ay tila may paso na dulot ng isang kemikal. Pero sa kung ano pa mang dahilan, walang kumwestiyon sa paso sa kanyang mukha at walang follow-up na nangyari sa investigasyon. Ang mga otoridad ay hindi nag-imbestiga dahil para sa kanila, ang nangyari kay Tammy ay isang overdose. Ang pangyayaring ito ang lalong nagtulak kay Paul na lalo pang pag-ibayuhin ang kanyang ginagawa dahil tila natatakasan niya ang batas. 3 linggo pagkatapos mamatay ni Tammy, sina Carla at Paul ay pumasok sa kanyang kwarto. Nagbihis si Carla bilang si Tammy at sila ay nagtalik ni Paul. Habang may nangyayari sa kanila, makikita sa video na sinisisi ni Paul si Carla dahil di umano'y kinuha nito si Tammy sa kanya at para siya ay maging masaya, kinumbinsi niya si Carla na dapat silang maghanap ng bagong biktima. Noong June 7, 1991, inimbita ni Carla sa kanilang apartment ang hindi pinangalanang teenager. Ang tatlo ay nagkaroon ng normal na dinner at pagkatapos nilang magkwentuhan, bigla na lamang nakaramdam ng antok ang teenager. Lingid sa kanyang kaalaman, nilagyan na pala ni Carla ng sedative ang kanyang ininom. Habang pinagmamasta nila ang walang malay ni teenager, sinabi ni Carla na regalo niya ito kay Paul dahil nalalapit na ang kanilang anniversary. Katulad ng ginawa nila kay Tammy, kinahasa ng dalawa ang teenager habang kinukuhanan nila ito ng video. Kinabukasan, ang teenager ay nagising at umuwi sa kanyang bahay na hindi nalalaman ang ginawa sa kanya ng 2 tao na kanyang pinagkatiwalaan. Pagkatapos lamang ng 8 araw, noong June 15, 1991, si Paul ay pumunta sa Burlington dahil may plano ito na magnakaw ng mga plate number para magamit niya sa pag-smuggle niya ng mga sigarilyo. Sa kanyang paghahanap ng perpektong sasakyan na mananakawan, ay doon niya namataan ang 14 na taong gulang na si Leslie Mahaffey na naglalakad. Si Leslie ay ginabing umuwi pagkatapos siyang pumunta sa burol ng isa niyang kaibigan. Nang si Leslie ay makarating sa harap ng kanilang bahay, ito ay inilak ng kanyang ina at hindi siya makapasok dahil nakalimutan niya ang susi sa loob ng bahay. Sa takot na kumatok at mapagalitan ng kanyang ina, pinili na lamang niyang maglakad sa kalsada. Habang siya ay naglalakad, tumigil ang sasakyan ni Paul at sila ay nag-usap. Tinanong ni Leslie si Paul kung meron ba siyang sigarilyo. Pagkabigay nito ng sigarilyo, sinabi ni Paul sa dalagita na siya ay manloloob at magnanakaw. Walang makapagpaliwanag kung bakit pumayag si Leslie na sumama. Pero nang sila ay papasok na sa kanyang sasakyan, agad siyang sinunggaban, piniringan at puwersahan siyang ipinasok ni Paul sa likod ng kanyang sasakyan. Pagdating ni Paul ng apartment, sumigaw ito kay Carla at sinabi na may bago silang laruan. Hinila ng mga ito si Leslie sa basement ng kanilang tirahan at habang ang kanta ni na Bob Marley at David Bowie ay nasa background, pinahirapan at ginahasa nila ang kaawa-awang dalagita. Kinabukasan, sa takot ng dalawa na mamukaan sila ni Leslie at makapagsumbong ito sa mga otoridad,
ay nagdesisyon sila na idispatcha ito. Binigyan nila ang dalagita ng nakamamatay na dosage ng sedative at pagkatapos ay sinakal ito ni Paul. Sa basement ay pinagpira-piraso nila ito at pagkatapos ay inihalo nila ang maliliit na parte ng katawan ng dalagita sa semento. Nang kontento na sila na hindi na ito makikilala pa, bumiyahe sila sa Lake Gibson at doon ay itinapon nila isa-isa ang mga sementadong parte ng bangkay nito sa lawa. Noong June 29, 1991, ang pira-pirasong bangkay ay nadiskubre ng mag-amang nangingisda sa Lake Gibson. At gamit ang dental records, kinilala itong kay Leslie. Sa parehong araw na nakita ang bangkay ni Leslie, ay ang parehong araw na ikinasal sina Paul at Carla. Sa loob ng isang taon na kasalang dalawa, malimit si Carla na mag-imbita ng mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa kanilang apartment. Noong April 16, 1992, ang mag-asawa ay dinukot ang 15 taong gulang na si Kristen French habang ito ay papauwi mula sa kanyang eskwelahan. Sa loob ng 3 araw ay pinahirapan at ginahasa siya ni Paul. Sa pag-aakala niyang papalayain din siya ng mga ito, si Christine ay ginawa ang lahat para maging kalmado dahil nagbabalak din siyang makatakas mula sa mga ito. Pero sa pagdaan ng mga araw ay palala ng palala ang ginagawa sa kanya. Sa sakit ng ginagawa sa kanya, tinawag niyang walang kwentang tao si Paul. Sa pagkakataon na yon ay naalala ni Paul ang lahat ng pagmamalupit sa kanya ng kanyang ina at nagdilim ang kanyang paningin. Sa kanyang galit ay hinambalos niya ng martilyo ang kaawa-awang si Christine, sabay sakal dito sa loob ng 7 minuto hanggang malagutan na ito ng hininga. Katulad ng ginawa nila sa bangkay ni Leslie, ang dalawa ay ginawa ang lahat para itago ang krimen. Ginupit nila ang buhok nito, niliguan nila ang bangkay at itinapon sa isang kanal na may layong 50 kilometro sa Burlington. Ang mga investigador ay napansin na ang pinagtapunan kina Leslie at Christine ay malapit lamang sa isa't isa, kaya malakas ang kutob nila na ito ay konektado. Sa tulong ng mga witnesses na nakakita ng pandudukot kay Christine, nakagawa ng composite sketch ang mga otoridad at sa kanilang gulat, ito ay kahawig ng composite sketch ng taong wanted sa panggagahasa na hinahanap ng mga otoridad sa Scarborough. Ipinamahagi nila ang composite sketch at sa tulong ng mga reporters at exposure na natatanggap nito sa telebisyon, inula ng mga tips ang mga otoridad at ang break na kanilang hinihintay ay nangyari. Ang mga tao ay sinabi na ang composite sketch ay may pagkakahawig kay Paul Bernardo. Agad dinala sa presinto si Paul para sa kanilang napakaraming mga katanungan. Lumalabas pala na kahit ang DNA nito ay nakolekta na dati pa, ay hindi ito naidaan sa DNA testing dahil sa bagal at dami ng backlog. Noong January 6, 1993, si Carla ay dinala sa emergency room ng St. Catherine's General Hospital dahil siya ay binugbog ni Paul. Sa tindi ng pambubugbog sa kanya, ang kanyang mga mata ay sobrang nangitim at hindi siya makakita dahil sa black eye. Bali din ang ilan sa kanyang mga tadyang at hindi rin siya makalakad. Ang mga otoridad ay agad inaresto si Paul pero agad itong nakalaya dahil nakapagpiyansa ito. Nakarecover si Carla sa kanyang mga tinamong sugat at bumalik siya sa poder ng kanyang mga magulang. Doon ay inamin niya sa kanyang pamilya na si Paul ang hinahanap ng mga kapulisan sa Scarborough dahil ito ang nanggagahasa sa mga batang babae. Sa gulat ng kanyang pamilya, kinumbinsi siya ng mga ito na agad pumunta sa mga kapulisan at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Noong February 1993, bago siya pumunta sa presinto, si Carla ay nakaisip ng paraan para makatakas sa batas. Sa harap ng mga investigador sa presinto, sinabi ni Carla na bago siya magsalita at magbigay ng anumang impormasyon, gusto niya ng immunity. Ang immunity ay isang proteksyon na ibinibigay sa mga tao na may kinalaman sa krimen kapalit ng kanilang mga isisiwalat na mga impormasyon. Kapag nabigyan ng immunity, hindi sila maaaring patawan ng anumang kaparusahan sa nangyaring krimen. Habang hinahanda ng prosecutor ang plea deal kay Carla, si Paul ay inaresto naman ng mga otoridad at hawak ang search warrant. Agad nilang hinalughog ang apartment ng mag-asawa. Bawat sulok ay hinalughog ng mga otoridad
at nadiskubre nila ang lahat ng home video na kinunan ni Paul habang ginagawa ang kahalayan sa kanilang mga biktima. Nakita din ng mga otoridad ang koleksyon ng mag-asawa ng mga malalaswang mga litrato at mga pelikula na tila ginagawa nilang inspirasyon. Nang matapos ang mga kapulisan sa paghahalughog sa bahay, ang request ni Carla para makakuha ng immunity ay na-denied. Sa halip, ang inalok sa kanya ng prosecutor ay 12 taon na pagkakakulong. Bukod dito ay hindi siya makakasuhan ng murder, bagkus ito ay ibababa sa manslaughter. Sa deal na ito, kapag siya ay napatunayang guilty, maaari siyang makalaya sa loob lamang ng 3 taon kapag siya ay may magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. Noong February 26, 1993, tinanggap ni Carla ang alok ng prosecutor at inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos ng isang buwan, noong March 2, 1993, na-admit si Carla sa isang psychiatric hospital at doon ay sumulat siya sa kanyang mga magulang. Sa sulat ay inamin niya na siya at si Paul ang responsable sa pagkamatay ng kanyang nakakabatang kapatid na si Tammy. Nakalagay sa sulat na di umano'y in love at gustong makipagtalik ni Paul kay Tammy. Sinabi niya na tinangka niyang kumbinsihin si Paul na wag nang ituloy ang kanilang plano. Pero dahil sa takot niya na siya ay bubugbugin at aabusuhin ni Paul, ay hindi siya nakatanggi at itinuloy nila ang plano. Ang ginawa ni Carla at Paul ay naging isang sensation sa Canada. Kaliwat kanan ang balita tungkol sa kanilang ginawa at ang media ay binansagan silang Ken at Barbie killers ng Canada. Noong July 6, 1993, nilitis si Carla at siya ay napatunayang guilty. Katulad ng nasa plea deal, siya ay makukulong ng 12 taon. Ayon sa mga taong nasa korte, ang abogado ni Carla ay siniguradong ang kanyang kliyente ay lalabas na isang biktima at isang asawa na madalas abusuhin ni Paul. Ang paglilitis kay Paul ay ginanap naman noong May 1995. Sa korte ay itinanggi ni Paul ang lahat ng mga alegasyon sa kanya at sinisi niya si Carla sa lahat ng krimen. Pero natigil ang kanyang pagtanggi nang ipinakita ng prosecutor ang lahat ng kanilang mga videotapes. Nang mapasa kamay ng media ang mga tapes, ang mga tao ay nagalit kay Carla dahil lumalabas na hindi siya isang biktima. Bagkus, sa video ay malinaw na siya ay hindi pinuwersa. Ang prosecutor na nagbigay ng plea deal kay Carla ay hindi rin nakatakas sa pambabatikos ng mga tao dahil para sa kanila ang 12 taon ay hindi sapat sa kababuyan at kalapastanganan na ginawa nito sa kanilang mga biktima. Ang headlines na "Deal with the Devil" ay madalas na makita sa mga dyaryo noong mga panahon na yon. Pero ang kanilang pakiusap sa korte na balikan ang hatol kay Carla ay hindi naman pinakinggan dahil ayon sa mga mababatas doon ay huli na ang lahat at ang desisyon ay hindi na nila mababago pa. Noong September 1995, napatunayang guilty si Paul sa 35 kaso ng pandudukot at panggagahasa sa iba't ibang mga babae at guilty din siya sa 3 counts of murder. Siya ay sinentensyahang makulong ng habang buhay at maaari siyang mabigyan ng parol pagkatapos ng 25 taon. Si Carla at Paul ay nag-divorce noong 1995. Habang gumugulong ang paglilitis sa kaso sa kanya, si Carla ay nakilala si Thierry Bourdelais na kapatid ng kanyang abogado. Nakalaya siya noong 2005 at ayon sa ulat, si Carla ay hinintay ni Bourdelais na makalaya at sila ay nagpakasal. Sa tanging interview na kanyang ginawa pagkatapos niyang ma-release, sinabi ni Carla na noong nangyari ang krimen, siya ay 17 taong gulang lamang. Sinisi niya ang kanyang sarili at pagkakaroon ng abandonment issue. Idinagdag ni Carla na noong panahon na yon, siya ay desperadong magkaroon ng karelasyon dahil hindi siya confident sa kanyang sarili. Pinalitan ni Carla ang kanyang pangalan at siya ay kilala na ngayon bilang Lian Teal. Ang pagsasama ni Carla at ng bago niyang asawa ay nagbunga ng 3 anak. Ang kanyang pangalan ay naging parte ng headlines ulit noong 2017 matapos madiskubre ng ibang mga magulang na siya ay nagbo-volunteer pala sa eskwelahan ng kanyang mga anak.
Nagkaroon ng protesta sa labas ng eskwelahan dahil para sa mga magulang doon, kahit matagal nang nangyari ang krimen at ito ay nagdusa na sa kulungan, sa bigat ng ginawa ni Carla sa kanyang mga biktima, ay hindi nila pwedeng ipagkibit-balikat lamang na maaaring mangyari ang sinapit ng mga biktima nito sa kanilang mga sariling anak. Ang mga namamahala sa eskwelahan ay agad naglabas ng statement na hindi dapat sila mag-alala. Pero hindi nito napahupa ang galit ng mga magulang sa eskwelahan. Nang nalaman ng mga tao na nakatira pala si Carla sa kanilang lugar, gumawa sila ng isang Facebook page para mamonitor nila ang bawat kilos nito. Noong 2018 ay 2 beses nang nag-apply si Paul ng parol, pero lagi itong nadi-denied. Nang siya ay humarap sa parole board, sinabi ni Paul na hindi makatao na siya ay nakakulong sa Millhaven Institution na isang maximum security penitentiary sa Ontario. Noong June 1, 2023, napabalita na siya ay lilipat sa medium security penitentiary o sa hindi gaanong mahigpit na kulungan. Pero ang desisyon na ito ay ikinagalit ng mga tao sa Canada. Ang Prime Minister na si Justin Trudeau ay naglabas ng statement na naiintindihan niya ang saloobin at galit ng mga tao dahil sa tindi ng ginawa ni Paul. Nangako siya na ang kaligtasan ng publiko ang una nilang priority, kaya inutusan niya ang Public Safety Minister na si Marco Mendicino na makipag-usap sa Commissioner of the Correctional Service na tingnan muli ang kanilang desisyon. As of this recording, June 5, 2023, si Paul ay nakakulong pa rin sa Millhaven Institution na makikita sa Ontario. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.